Wala akong ibang magawa, no? So itong click na to ay motor ko to, sarili kong motor. So meron lang akong i-share dito sa inyo mga bro. Siyempre bagong lahat mga bro, nais kong subscribe naman yung aking YouTube channel, Kuya Bird Channel. Ayan, paki-like na rin, pa-share at pindot ng notification bell para sa mga bagong update ng aking video. Itong motor ko ay umabot na ng 1 year and a half, no? 1 taon kalahati na to eh. Ngayon mga bro, kapag sinasakyan ko, no, nasa highway ako, yung full throttle ko, no, yung top speed ko ay umaabot na lang ng 105, 104. Ngayon mga bro, kapag naka-center stand naman na ganyan at i-full throttle mo, ang inaabot niya ay 114 na lang. 114 ang top speed. No, so nagbawas na. Dati 118 naging 140 na lang, no? Tapos pagka sinasakyan ko sa highway, yung dating 108 ko, ngayon ay 104 na lang, 105 na lang yung top speed. So ngayon mga bro, eto na, nagkalas ako ng panggilid ko. Ayan. So ang totoo lang, okay pa naman yung mga panggilid, no? So wala pa naman diferensya to, kaya lang wala akong magawa. So naisip ko, kasi yung tagal ko na itong pinag-aaralan kung paano ko gagawa ng paraan na kahit hindi ako magpalit ng bagong mga parts, gusto kong matagdagan yung top speed, ano. Yan, binaklas ko, naglinis ako, no, check up, tapos naggrasa ako ng torque drive bearing sa loob, no. Pero yung kailangan mga bro, yung paggrasa dyan, konti lang, no? Huwag yung sobrang dami, kasi pag kumalat yan at napunta dyan sa belt, wala na, slide na. Okay. Ngayon mga bro, pinag-aralan ko ng gusto, kasi yung iba gumagamit ng parts, ng mga racing parts, no? Yung 13.5 plus 5. Pero sa akin naman mga bro, okay pa naman to eh. Maganda pa eh, wala namang sira, kaya lang nga medyo nabawasan lang tong drive pace, no? Yan, medyo nagkaroon na ng bawas, kaya syempre yung ipit niya dun sa pan belt, ano ba ganyan, yung ipit niya sa pan belt nabawasan, no? So kung dati yung top speed ko, yung belt umaabot dito sa taas, no, nasasagad. So ngayon mga bro, hindi na umaabot, hanggang dito na lang, oh. Nagbawas na kasi malalim na nga. Yan, hanggang dito na lang, hindi na siya umaabot dito sa top, dito sa taas. Kaya talagang bumagal siya ng konti. Kaya dito mga bro, meron akong share sa inyo, no. So ito talaga matagal ko nang pinag-aralan. Mayroong nagsasabi sa akin na bawasan daw tong ano, ito raw bawasan, no, yung drive pace, yung dito sa outer, bawasan daw to para sumikip palalo. Pero pangit yung nagbabawas ng walang kasiguraduhan eh, kasi pag binawasan mo nga to, may ipit yung belt. Eh okay lang pag nasa high speed, eh paano naman kung low speed, di ba? So may epekto yun, pangit ang epekto. Aralan ko talaga siya mga bro, kung paano ko dadagdagan yung top speed, no? Kahit umabot na lang ulit sa dati 108, no? So pag naka center stand, full throttle mo ay aabot siya ng 118. Ngayon siyempre, ito mga bro, ito yung sample eh. Sabi ng iba, pag binawasan daw to, iipit pa ng husto to. So siyempre yung belt iipitin niya nang iipitin hanggang umabot dito sa taas. Okay, gagano niya, ipipress niya yung belt para umabot dito sa taas, no? Kaya lang meron na siyang stopper, hanggang ganun lang mga bro. So dito makikita mga bro, ayan, yung makinis, zoom natin, hanggang dito lang, no? Wala na siyang dinadagdag, kasi ano na yun eh, kumbaga pa may stopper siya eh. So hanggang ganun lang yung ipit ng belt, yun, hanggang ganyan lang. So hindi na niya maiipit ng husto yung belt na ganun.
So dapat pag inipit niya ng ganon, siyempre yung belt aakyat pa dito sa taas, mag high speed pa siya, dadagdag pa siya ng speed. Kaya lang hanggang ganyan lang siya, yan. Kaya yung belt dito na lang sa ilalim, hindi na niya mailabas na ganon, hindi na aakyat dito. So ito yung ginawa ko dito mga bro, no? Ito yung drive phase ko na, ito yung original pa, kaya lang medyo may kain na rin nga dito. Yan. Kaya gusto kong pakita sa inyo to, share. Ito yung ginawa ko mga bro. Dito kasi mga bro, yung tulak nung bola-bola, ayan, yung tulak ng bola-bola mga bro, may hangganan, no? Zoom natin para makita. Ayan, hangganan mga bro, no? Kung mapapansin nyo, yung slide ng bola-bola galing doon sa taas, pag slide niyang ganyan, hanggang ganyan lang, no? Kasi yung dito pantay na, ayan o, pantay na yan. So hindi na tutulak yung bola-bola, hanggang doon lang talaga. Kahit anong birit mo, kahit anong piga mo ng throttle, so talagang yun na yung pinaka top speed na sinasabi, no? Kasi meron siyang hangganan eh, hanggang ganun lang oh. Ayan. Si dito pantay na, ayan oh, nakapantay na siya. So papatong na lang yung flyball dyan, yung bola-bola, hindi na siya aabante. Kaya dito mga bro, hindi na siya tutulak ng ganon, no? Kasi hanggang ganon lang yung tulak. Ngayon mga bro, dahil sa pag-aaral ko, no, pinag-isipan ko ng husto kung paano niya pa itulak pa ng husto na ganon, no? Dagdagan yung tulak kasi mahaba pa naman tong guide, no, sa slider piece. Yan. So mahaba pa naman, pwede pa naman siyang umabot ng ganon. Kayang-kaya pa. Kaya lang ang problema, yung bola-bola may stopper hanggang ganon lang. Ito yung ginawa ko dito mga bro, no? Simpleng tip lang to mga bro. Yan. Ito na. Nagbawas ako ng ito. Yan. So bali yung pinaka-stopper ng flyball dito, yung kanto, tinanggal ko. O tulad nitong kabila mga bro, ito hindi ko pa natanggal. Yan no. No. So pansinin niyo mga bro, yung bola-bola diyan sa dati, no? Ito sa dati na to, yung hindi wala pang bawas. Pag tinulak mo yung bola-bolang ganyan, tapos binitawan mo, ayun, may stopper siya, no? Hanggang ganun lang. So, yun na yung pinaka-top speed niya. Pero dito sa binawasan ko mga bro, ayan. Kumbaga pa'y kalkal. Ayan. Yun. Tingnan nyo mga bro. Pag binitawan ko yung bola-bola, diretso. Laglag. No? Ayun. Diretso hulog yan mga bro. Yun. Sumasabit lang siya. Gawa nung dito kasi mga bro, yung tumutulak sa flyball, ayan o, mapapansin nyo, mayroon na rin siyang dapat linisin. Kasi sumasabit na eh. Wala lahat kala apoy. Ayan. Kaya dito mga bro, dapat pag binawasan to dito, tanggalin din yung ito, yung dito sa loob. Kasi mayroon na rin siyang kanal. Kailangan din pantayin to mga bro, no? Ito kiskisin para pumantay, para hindi siya sasabit dito sa flyball. Yan. Okay. So simpleng ano lang to mga bro, simpleng kalkal para dagdag top speed, dagdag bilis. Ayan. So okay. So ulitin natin, pag dito yung binawasan ko, nalalaglag na yung flyball or yung bola-bola. Pero dito sa dati, yung walang bawas, may stopper yung flyball, yung bola-bola. So hanggang doon lang talaga siya oh. Hindi na siya didiretso. Kasi pantay yung dito eh. Parang nakasabit na ganon. Pero yung dito, ginawa ko, bali in-straight ko ng ganon. Parang slide na siya. Para yung bola-bola, diretso yung tapon. So siyempre, pag diretso na yung bola-bolang ganon, diretso yung tapon,
tutulak na dito, no? Ayan. Ito, itutulak na 'to mga bro, no? Iaangat na niya ng husto yan. So, doon, iipitin niya itong belt. Ayan. So, iipitin na niya husto yung belt. Ayun. Pwede siyang magsarado ng ganon kung kakayanin pa. Dahil yung belt ay medyo nabawasan na rin. Kumbaga pa, nagnipis na rin ng konti. Ayan. So, hahabulin lang natin doon yung kapal ng belt. Yun. Kaya, ito yung binawasan ko. Okay mga bro, so simpleng ano lang to idea at dagdag kaalaman, no? So matindi yung pag-aaral ko dito mga bro eh. Yan, para hindi naman masayang tong original, no? Para kahit magamit ko pa ulit siya ng 1 taon kalahati or sumubra pa, di ba? Yan. So para sigurado tayo ngayon mga bro, no? So, itong ginagawa ko, mamaya, asimbolin ko yan. So, talagang itatry ko doon sa drive test ko doon sa, sa highway, no? Para makita ko kung ilan aabutin ng drive, ng top speed ko, no? Pero pag natapos ka ngayon, mga bro, titingnan natin doon sa speedometer para makita natin kung ilan ang tapo ng top speed, no? Na naka-center stand. So, tingnan natin kung aabot pa siya ng 118. Balik sa dati. Okay? So, dito pala mga bro, share ko lang. Yan. Yung binawasan ko dito mga bro, ay 3 lang. Okay, mag-asimbol na ako mga bro. Nabuo ko na. Ayan. So, kabit natin mga bro. Para matestingan. Okay. Okay, start muna natin mga bro para mag-sitting yung belt. Ayos. Okay, tapos na mga bro. Ayan, testing natin. No? Testing natin na naka-center stand. So, full throttle natin. Start natin. Para makita natin kung ilan ang abutin ng high speed, top speed. So, warm up muna natin. Huwag agad-agad biglang berit. Ayan. Okay. So, try natin full throttle. Grabe mga bro. Grabe ka the best. Perfect. Perfect na perfect. Ayun, sinasabi ko mga bro. So, simpleng kalkal lang yun mga bro, no? So, kung dati yung stock, no, simula nung brand nyo ay 118 lang yung inaabot ng top speed meter, no. Ngayon mga bro, umabot siya ng 121. So ang estimate ko kahit dumagdag lang sana or maibalik lang yung dating top speed na 118 kapag naka-center stand. So ngayon mga bro, umabot siya ng 121. No? So ibig sabihin pag sinakyan ko siya, ang top speed ko ay magiging 115. Aabot na ng 115, 116.
Grabe mga bro, no? Kung yung dating 108, yun mga bro, no? Yung gusto ko, yung nais ko. So, thank you, no? Perfect. Okay mga bro, so yun lang, simpleng tips, mga dagdag kaalaman at idea, no? So, walang madadamage doon, walang masisira, walang maapektuhan. So, nagdagdag lang tayo ng top speed. Okay, yung dating top speed na 118, ngayon mga bro, umabot ng 121. Nakita nyo. Hindi ko na pinatagal mga bro kasi nakahang lang yung motor, no? Eh, baka bumigay yung makina natin. Delikado yon. So, okay lang kung tumatakbo kasi mayroon siyang load. Pero pagka walang load, eh, delikado yun mga bro. Huwag nyong gagawin, malimit yun. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo kung ilan naabutin. So, siyempre, siguro sa inyo, nakikita naman nyo ng top speed ng motor nyo na hanggang 118 lang talaga. 117. So, ngayon mga bro, 121. Okay mga bro, so hanggang dito na lang mga bro. At least, na-share ko na naman sa inyo kung ano yung mga ginagawa kong perfect, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aking YouTube channel, Kuya Bert Channel.